Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kabayan, nagwala na si Cheese. Nako, PBBM, nagbibiro lang pala. Yan mga kabayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin ito. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito mga kababayan, no? Itong si President Bongbong Marcos Jr. Nako, Marcos nagbiro kung may gabinete pa. Kung may gabinete pa ba siyang natira. Nagbibiro talaga mga kababayan, no? Ginagawang biro lang ni President Bongbong Marcos Jr. ang pamamahala sa ating gobyerno sapagkat isipin mo nag-courtesy resignation mga kababayan. Ni-reassign lang yung iba at iba ni-retain. Isa lang po ang pinalitan. Yung secretary lang po ng DENR na si Yulo. O yan mga kababayan, di ba? Talagang binibiro lang or nagbibiro, pinagdiskitahan lang ang kanyang mga sekretary. Yan po ang Teka, etong sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., no? Teka, may laman pa ba yung gabinete ko? Yan ang pabirong tanong ng Pangulong Bongbong Marcos matapos niyang iutos ang courtesy resignation ng lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. O, di ba? Nagbibiro lang talaga mga kabayan. Drama lang ito. Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Ito naman po si Jose Castro. Sabi po ni Jose Castro, PBBM, palaban na may respeto. Ha? Teka lang. Mukhang nasa ibang planeta ka na naman, Jose Castro. Anong palaban na may respeto? Kasi kung respeto lang ang pag-uusapan, no? I think wala po nun si President Bongbong Marcos Jr. Bakit? Bakit daw mga kababayan? Dahil isipin mo yung taong nagpalibing, rumispeto sa kanyang ama. Dahil sa respetong ibinigay sa kanyang ama, ipinalibing ito sa libingan ng mga bayani. Pero nasaan ang kapalit na respeto na sinasabi ni Castro? Na palaban na may respeto. Nasaan ang respeto? Kung pag-uusapan ng respeto, nasaan ang respeto ni President Bongbong Marcos Jr. sa taong nagpalibing sa kanyang ama? Diba? Diyan pa lang, walang-wala ka na Jose Castro. No? Diyan pa lang, pag-respeto ang pag-usapan, hindi mo ma-justify, no? Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At ito pa. President Bongbong Marcos Jr. About sabi niya dito, economic team to push for more prosperous Philippines. Nako. Dahil nga po hindi pinalitan, no? Hindi pinalitan at na-retained all the economic team, no? Na mga secretary po related sa economic hindi po pinalitan mga kababayan. So prosperous Philippines ang sabi po dito. Teka lang, parang wala naman tayong nakikitang ganon. Alam niyo po ba kung ano ang nagpo-prosper mga kababayan? Ito po ang nagpo-prosper sa atin mga kababayan. Correct me if I'm wrong, pero sa palagay ko, ito talaga ang nagpo-prosper sa atin. Ito budget proposal ng government agencies para sa 2026 national budget posibleng umabot sa 10 trilyon pesos ayon sa DBM. Dito tayo nagpo-prosper mga kabayan sa mga budget, utang, di ba? Ito pang sabi dito 10 trillion budget for 2026 is a disaster and unacceptable. Tama. Bakit? Bakit natin nasabing unacceptable yan?
Kasi nung nakaraang administrasyon, wala naman tayong nakikitang big ticket project, nagbenta pa ng gold, sana pupunta yan. Sana pupunta itong trilyones, na budget ng Pilipinas. Di ba? Unacceptable ito mga karibin natin. Kaya pala hindi sinibak yung economic team ng ating bansa, ng administrasyong ito, sapagkat ito, masagana lagi ang budget ng Pilipinas. Kaso ang problema, sila lang ang masagana. Ang taong bayan na naghihikahos pa rin mga kababayan. Diba? Ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At ito pa, pasadahan din po natin itong si Arnel Ignacio mga kababayan. Mukhang tinitira ngayon ang mga... Ito kasi si Arnel Ignacio mga kababayan, Duterte pa ito no? Sabi po dito, malapit ni... Ito, basahin muna natin yung ni Arnel, no? Grabe talaga. Sabi po dito mga kababayan, malapit mismo sa NAIA Terminal 1 yung lupa para sa mga OFW. Natin yun. At Land Bank mismo ang nag-assess ng presyo yun noon. Nagulat na lang kami sa isinisisi sa amin ay isang papel na wala namang kapirma-pirma. O yan mga kababayan. So, ano ito kung baga, na-set up ba itong si Arnel Ignacio? Well, anyway, dapat mag-resign ka na rin. Sa bagay, nag-resign na yata ito Huwag ka na makisali dyan sa kanila. Magpapasama ka lang, Arnel Ignacio. Di ba? Kasi nag-trending to ngayon sa social media, si Arnel Ignacio. Di ba? Kakasuhan dahil sa ganitong issue. Na wala naman pala silang kapirma-pirma dyan. Anyway, mga kabayan, ang nakikita ko dito ay parang binibira, yung mga dati pang mga sekretary or mga appointed na na-appoint pa ni former President Duterte, Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto pa, pasadahan din po natin itong si Erwin Tulfo. Gusto pa lang maging eto, basahin ko Senator-elect. Teka lang. Senator-elect Erwin Tulfo kinumpirma panliligaw ni Escudero Soto para sa suporta maging Senate President. Nako. Erwin Tulfo for Senate President. Di ba? Anong kalokohan to? Kung totoo man ito, anong kalokohan to Escudero at Soto? Si Tulfo ang gagawin yung Senate President? Nako. Baka mapagalitan kayong lahat dyan. Baka matulpo kayong lahat dyan. Di ba? Anyway, ano pang masasabi nyo dito? Ako wala akong masabi. Wala akong masabing maganda dito sa ito. Sinasabi nila. Nililigawan pala ni Soto at ni Escudero itong si Senator-elect Erwin Tulfo to be the next Senate President. Naku, wala ito sa kalingkingan ni Senate President natin, future Senate President, soon to be, Senate President Rodante Marcoleta. Diba? Naku, wala ito. Wala sa kalingkingan. Itong si Erwin Tulfo, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, namumuro na itong COMELEC, mga kababayan, sapagkat ito matapos mabasura ang kaso ng BH Party List, hindi pa rin maaaring maiproklama ayon sa COMELEC. Pero si Tulfo agad-agad, di ba? Nang mabasura ang kanyang disqualification, ay eto. Proclamation agad, di ba? Pero pagdating po sa mga Duterte allied party list like Duterte Youth and BH party list, kahit naibasura na ang kaso, ayaw pa rin iproklama ng COMELEC. Namumuro ka na, COMELEC Chairman George Garcia, namumuro ka na. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Grabe si Chis Escudero, binara niya po si Lacson. Tama naman si Lacson, di ba? Hindi gumana
ang administration machinery. Paano nangyari yun, Lacson? Hindi ba lagi yung kasama? Ha? Ito lang po ang tanging presidente na sa midterm election ay laging kasama sa kampanya. No? Alam niyo po, kulang din yung analysis niyo na may problema sa machinery. No? Diyan sila nagtatalo. Hindi gumana yung makinarya ng administrasyon. No? Tama si Lacson doon. Kasi kung gumana yung machinery ng administration, ilang vlogs ko na po itong sinasabi sa inyo na traditionally o sa history po ng Pilipinas, dahil nga po ito ay kainitan pa ng mga pangulo, midterm pa lang. Karaniwan po sa Pilipinas, sa mga nagdaang presidente, sila po overwhelming po na naipapanalo nila yung senatorial election sa midterm. Ibig sabihin po ng naipanalo, mas marami po yung naipanalo nilang senador. Ngayon po, 5 po sa alyansa, 5 po sa PDP, at may paningit na 2. So talo po talaga yung administrasyon. Tama si Lacson. Ano yung sinasabi mo, Chis? Tama si Lacson na hindi talaga gumana yung machinery. O, di ba? Kaya lang kulang sila ng paliwanag eh. Sige, isa-isayin natin. Sa nagdaang mga machinery ng administration, talagang maliwanag yung panalo ng mga pro-admin senators. Kaya nga bumaliktad sa inyo si Tolentino dahil wais eh. Di ba? Masyadong wais si Tolentino. Nag-aral siya ng kasaysayan ng midterm election. At nakita niya na talagang mas malaki ang tsansa niyang manalo kung papanig siya sa administrasyon. O, doon yung pinakamalaki niyang pagkakamali. Kasi iba Balimbing din sa si Tolentino, no? Traitor din kasi si Tolentino. Yan po ang totoo, mga kababayan. ang uri yung administrasyon eh, na sinamahan niya. Ito yung administrasyon na kinamumuhian ng mga tao. Ito yung administrasyon na nag-impeach sa vice president, sitting vice president, na may pinakamaraming boto, at ito rin ang tanging administrasyon na nagsuko ng kanyang mamamayan, at hindi simpleng mamamayan. Dating presidente, isinuko sa ibang bayan, isinuko at pinakulong. Isinuko at pinakulong sa ibang bansa. Siya lang po. Kaya kakaiba tong administrasyon na to. Matagumpay ba? Gumana ba yung machinery? Hindi. Hindi gumana. Ayon nga kay Lacson, grabe daw talaga. Duterte daw talaga yung factor, sabi ni Lacson. Kasi sa buong Mindanao, halos sa buong Mindanao, 0 daw sila. Yung Duterte sa buong Mindanao ang pumapasok. Buong Mindanao, sa Visayas pa, malakas na malakas pa rin ang Duterte. Buong Mindanao po. Okay. Sa mga hanggang ngayon po na mga kakampi natin, sa mga hanggang ngayon po na Duterte supporter na naniniwala na mayroong malawak na dayan, alam po ninyo, o yung lungkot na lungkot dahil natalo tayo, alam po ninyo, panalo po tayo. Kung sino man po yung nagbigay sa inyong kaisipan na tayo ay natalo, titignan nyo po ng paramihan ng naipanalo. 5-5 po eh. 5 sa administrasyon, 5 sa atin eh. Paningit yung 2. Hindi naman administrasyon ng 2 na yun. Kung 5-5, tignan nyo po yung mga highest votes. Bongo po at Bato. Tinambakan si Erwin Tulfo ng 10 milyon. Bakit kayo nalulungkot? Ito lang sa naniniwala po na nanadaya ang administrasyon. Ako, pwede naman, di ba? Kaya lang kung mandadaya po ako, real talk tayo Kung ako mandadaya, uunahin kong ipanalo ang uunahin ko pong ipanalo si Abalos, o kaya si Tolentino, o kaya si Pacquiao. Kasi sila yung PFP. Sila yung kapartido ko nakukuha niyo po. Hindi ko dadayain, ako administrasyon, ipapanalo ko si Bam Aquino. Ipapanalo ko si Kiko Pangilinan. Maaring mali ako. Pero, di ba? Samantalang, ang leading po, Duterte. Hindi po yan angka sa Duterte. Hindi po si Bongo po at saka si Bongo, si Bato at saka si Marcoleta. Hindi po yan masasabi na mga bumaliktad para kay Duterte. Matagal na po sila na Duterte.
Ang boto po dyan, lalo na sa dalawa, kay Bongo at kay Bato, yan po ang boto sa mga Duterte. Okay, wag po kayong malungkot. Ikalawa po, maski si Tatay Digong, alam niyo po ba kung ano po yung panawagan ni Tatay Digong, bakit suportahan yung Duterte? Para mailigtas si BP Sara sa impeachment trial, sa impeachment court. Para makatakbo, by helping BP Sara, we are actually helping the Philippines. We are actually helping ourselves. Tayo ang tinutulungan natin. Dahil may pag-asa po si BP Sara, tama yung sinabi ni Lacson. Numero na yun eh. Sa Mindanao, halos masiro sila. May mga ilang lugar na nakakalusot daw si Pacquiao. May ilang lugar nakakalusot si Camille Villar. Camille Villar basically, plus 2 yan ni BP Sara eh. Inadapt na yan ng PDP Laban eh. PDP Laban candidate yan eh. Okay. Huwag po kayo masyadong nalulungkot. Dapat nagdidiwang tayo. Dahil nanalo tayo eh. Tandaan po ninyo, yung nakaraang midterm, nilampaso natin eh. Alam po ninyo, no? Mag-real talk po tayo. Panay bagito po to. 2 lang po sa ating kandidato o kung isasama natin si Amy Marcos. 3 lang po. 3 lang po yung dating senador. Sa kabila po siya, halos lahat sila. Yung mga tinalo natin, halos lahat. So yan mga kabayan, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, ay comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.